Update na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino na maging instrumento ng pag-asa at liwanag. Pagdamay sa mga nangangailangan, mensahe ni VP Sara ngayong holiday season. Sakripisyo at mahalagang kontribusyon ng mga overseas Filipino workers kinilala ni Vice President Sara Duterte ngayong holiday celebration. Mga biktima ng paputok isang linggo bago ang pagpapalit ng taon, umabot na sa 12 ayon sa Department of Health. Higit pisong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Higit 100,000 mga overseas Filipino worker makikinabang sa bagong wage law na ipatutupad sa Taiwan simula sa January 1, 2024. At 8 Chinese fighter jets tumawid sa median line ng Taiwan Strait. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 25, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ngayong holiday season, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na maging instrumento ng pag-asa at liwanag sa mga kapwa nating nangangailangan. Ayon sa Pangulo, ang holiday season ay panahon upang magpalaganap ng kabutihan at pakikiramay sa mga kapwa nating Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, mga may sakit at mga nag-iisa na sa buhay. Naniniwala si PBBM na sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagdamay sa mga nangangailangan, isa itong paraan upang maisulong ang kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig sa sambayan ng Pilipino. Gaya ng Pangulo, nagbigay rin ng mensahe si Vice President Sara Duterte kung saan nananawagan naman ito sa ating mga kababayan na tulungan at damayan sa abot ng ating makakaya ang mga kapwa nating Pilipino na naghihirap, nagugutom at may karamdaman at nag-aagaw buhay. Bukod dito, sinabi rin ng Vice Presidente na panahon din upang pasalamatan ang ating mga kababayan na nagpakita ng katatagan, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan. Binigyang pagkilala ni Vice President Sara Duterte ang sakripisyo at kabayanihan ng mga overseas Filipino workers, gayon din ang iba pang mga Pilipino na nanirahan sa ibang bansa. Para kay VP Sara Duterte, malaki ang kontribusyon ng mga Pinoy sa abroad upang mapanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Bukod pa rito ang kanilang pagtataguyod ng bandila ng Pilipinas saan mang panig ng mundo. Walang hanggang pasasalamat sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa, ang ating mga minamahal na overseas Filipino workers at Filipinos living abroad. Dahil sa inyong mga sakripisyo, ang ating ekonomiya ay nananatiling matatag. Kayo ang refleksyon ng progreso at talento na nag-aangat sa mandila ng Pilipinas saan mang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong lahat, ang mga bagong bayani ng ating bansa. Dalangin ni VP Sara na sana ay masuklian ang tagumpay ng kanilang mga kaanak o ng mga anak at pamilya ang pagsusumikap ng mga OFW upang magkaroon ng maginhawang kinabukasan. Tiniyak naman ng Vice Presidente na patuloy nitong susuportahan ang pangarap at pag-asa at pagsasakripisyo ng mga OFW. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na maghinay-hinay sa pagkain ngayong holiday celebration. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mas makabubuti kung pawang mga prutas, gulay at masustansya na pagkain ang ihahain sa mga salo-salo. Payo rin ng kalihim, mas makabubuting iwasan din ang matatamis at nakalalasing na mga inumin. Iwasan din anya ang pagpupuyat, sa halip ay matulog ng sapat. Muli ring umapela sa publiko ang DOH Secretary na iwasan ang paggamit ng paputok para sa mas ligtas na pagdiriwang ng pagpapalit ng taon.
Umabot na sa 12 ang naitalang firecracker-related injuries ng Department of Health isang linggo bago ang nakatakdang pagpapalit ng taon. Base sa report ng DOH, kabilang sa mga naputukan ay pawang mga biktima ng kwitis, piccolo, boga at iba pang uri ng ipinagbabawal na paputok. Nauna nang nakapagtala ang DOH ng 4 na mga kaso ng firecracker-related injuries noong nakaraang linggo. Muli namang umapila ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan na mag-organisa na lamang ng community fireworks display sa kani-kanilang mga lugar upang maiwasan na maputukan ang ating mga kababayan. Simula ngayong araw, December 25, pinaiiral na ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA ang unilateral ceasefire nito. Kasabay ito ng ika-55 anibersaryo ng rebeldeng komunista. At para sa detalye, mag-report si Rosalie Coz live. Rosalie, hanggang kailan iiral itong idineklarang unilateral ceasefire ng CPP-NPA? Ella, bilang pagdiriwang sa ika-55 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP, nagdeklara ito ng unilateral ceasefire o tigil putukan. Ibig sabihin, suspendido ang lahat ng tactical offensive ng New People's Army o NPA na armed wing ng CPP mula kaninang alas 12:01 ng madaling araw, December 25, hanggang 11:59 p.m. ng December 26, araw ng Martes. Inaasahan namang magre-resume ang offensive operations ng NPA araw ng Miyerkules, December 27, 12:01 a.m. Sa pahayag ng CPP, kasabay ang pagdedeklara nito ng tigil putukan sa tradisyonal na holiday celebrations. Samantala, ipinagpapatuloy naman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang military at non-military operations nito laban sa mga rebeldeng komunista. Isa gitna ito ng kasunduan kamakailan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front o NDF na muling resumption o pagbalik sa negosyasyon pangkapayapa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naniniwala ang isang mambabatas na dapat magkaroon ng masinsinang usapan ang Pilipinas at China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea para mapahupa na ang tensyon. At bukod sa peace and stability, kasama rin aniya sa dapat nang mapag-usapan ang eksplorasyon para makakuha ng langis sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Harleen Delgado. Imbes na sagutan, back-channel talks ang nakikitang solusyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagitan ng Pilipinas at China para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Anya, wala namang napapala sa nangyayaring batuhan ng salita ng magkabilang panig. Para sa senador, mas mainam na iisang tao na lang ang magsasalita sa issue. May tiwala ng Pangulo, nakakaunawa sa ugali ng China at kayang makapagkumbinsi sa China. Ito kasi mga soft approaches to no? When you say back channeling, it can be outside of DFA who has good relationship with China, who can have frank discussions, and who can deliver the message of our president. Para kay Senator Gatchalian, ang mga agarang dapat mapag-usapan, dapat itigil na ang pangaharas sa relief mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi na rin anya dapat iharas ang mga Pilipino mangingisda at dapat din anya mapag-usapan ang dumaraming Chinese militia vessels. Kamakailan lang nagkausap sa telepono sina Chinese Foreign Ministry Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Pero bukod sa kapayapaan at seguridad sa lugar, dapat na rin anyang isama sa dialogo ang energy security gaya ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng paubos ng produksyon ng gas sa Malampaya. Pero hindi sang-ayon ang mambabatas sa suhestyong magpadala ng barko sa Reed Bank o Recto Bank na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag nagpadala tayo ng gray ships, there's a big chance na magkakagera. Because gray ships is Navy na ito. If you notice, if we are only sending our civilian ships through the Philippine Coast Guard because our country, we don't want to escalate the situation. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod na mataas na inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin
nananatili sa kahirapan ang milyon-milyong mga Pilipino ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6.2% ang national average inflation mula January hanggang November 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Mas bumaba pa sana ang bahagdan ng mga mahihirap na Pilipino kung nanatili sa target inflation ng pamahalaan ang bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nabawasan pa ang purchasing power o kakayahang makabili ng produkto at serbisyo ng mga mahihirap na Pilipino dahil sa mataas na inflation rate sa nakalipas na 2 taon. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.8% ang average year-on-year inflation rate ng bansa noong 2022, 6.2% naman nitong 2023. Lagpas ito sa 2 to 4% target inflation rate ng pamahalaan. Had the inflation rate for the bottom 30% been at 4% in 2021 and another 4% in 2022, the cumulative increase in poverty threshold inflation would be around 8.2% instead of 14.2%. Sa unang quarter ng 2023, bahagyang bumaba ang poverty incidence sa bansa kumpara sa naitala noong taong 2021. Naitala sa 22.4%, mas mababa sa 23.7% sa kaparehong period noong 2021. Katumbas ito ng 25.24 milyon na mga Pilipino sa unang bahagi ng 2023. Ibig sabihin, nasa 900,000 kababayan ang naalis sa kahirapan. Subalit tinatayang 7 milyong Pilipino sana ang aangat ang antas ng pamumuhay kung hindi naging mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Assuming the same increase in income, poverty incidence among the population would have been about 16% instead of the observed 22.4%. Single-digit poverty level ang target ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maabot sa pagtatapos ng termino nito sa taong 2028. Sa ngayon, ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Balisacan, nananatiling ito ang pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news po para sa mga motorista. Bago pa man magtapos ang taong 2023, muli na namang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, December 26. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos na dagdag sa presyo ng gasolina at 1 peso and 54 centavos rin na patong sa presyo ng kerosene. Nauna nang ipinaliwanag ng Department of Energy na nakakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis ang banta sa seguridad sa Red Sea ng mga barko na siyang nagdadala ng mga produktong petrolyo sa iba't ibang mga bansa. Tumumal ang bentahan ng asukal ayon sa Sugar Regulatory Administration. Sinabi rin ng ahensya na wala munang plano ngayon ang bansa na mag-angkat ng produkto. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Nabawasan ng 20% ang demand ng raw sugar habang 11.5% naman sa refined ayon sa Sugar Regulatory Administration. Sa ngayon wala pang masabi ang ahensya kung bakit tumumal pa ang bentahan ng produkto gayong kasagsagan pa ng holiday season. Bakit po nag-drop ang demand is something that I do not know at this time. We are studying it. It might be economic, it might be just purely sa business na side. Ayon sa SRA, bumaba na sa 50 pesos ang mill gate price ng asukal mula sa 60 pesos. Kaya naman plano ng pamahalaan na bilhin ang mga ani ng mga magsasaka para hindi sila malugi. Iaalok ito sa mga lokal na pamahalaan at palengke. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 75 pesos na ang pinakababang presyo ng puting asukal na na-monitor ng DA sa mga palengke sa Metro Manila habang may 65 na sa brown. Pero hindi pa kontento dito ang SRA dahil may mga tindahan na mataas pa rin ang presyo ng puting asukal na umaabot sa 100 pesos kada kilo. Bilhin natin yung asukal sa farmer
and then ibibenta natin at a better retail price. So this way po, we will give the farmers a better farm gate. At the same time, the consumers and the farmers as well will get a better retail price. So isang plano yan. Ayon sa SRA, wala pa silang plano ngayon na magbigay ng permiso sa importasyon ng asukal. Because of the drop in demand, I feel and as of now, there are no plans of any sugar importation. Sapat po yung supply natin in country. Pinag-aaralan na rin ngayon ng SRA ang pag-export ng 30 hanggang 60,000 tonelada ng asukal sa Estados Unidos. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang mga lugar na idineklara ng bird flu free ng Department of Agriculture o yung mga wala ng kaso ng bird flu. Sa ngayon ay 2 lalawigan na lamang ang may aktibong kaso ng sakit. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, ano yung mga lugar na yung latest na naideklarang bird flu free at may bakuna na ba laban sa sakit na ito, Ray? Aga, yung pinakahuli dito, yung Maguindanao at Isabela, base dito sa Memorandum Circular number 56 at 55 ng Department of Agriculture. Pero sa kabuuan nga ay umabot na sa 14 na lalawigan ng naideklarang avian influenza o bird flu free sa bansa ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., sa nakalipas na 3 buwan na surveillance sa mga nasabing lugar ay nagnegatibo ang mga ito sa AI. Kabilang pa sa idineklarang bird flu free ngayong taon ay ang mga lalawigan ng Camarines Sur, Davao del Sur, Cotabato, Pangasinan, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Capiz, Batangas, Ilocos Sur, South Cotabato at Rizal. Base sa datos ng Bureau of Annual Industry, nasa 12 lalawigan pa sa lugar sa bansa ang apektado ng bird flu, pero ang Bataan at Tarlac na lamang ang may aktibong kaso, partikular sa may Balangan, Concepcion. Ang bird flu ay nakamamatay na sakit sa manok, mga ibon at iba pang poultry. Nakita na ito sa 50 bansa na nagresulta ng 316 million na poultry na namatay sa buong mundo. Una itong na-detect sa Pilipinas noong January 2022 sa commercial duck farm sa Bulacan. Dito lamang November 3 ay pinirmahan ni DA Undersecretary Domingo Panganiban ang Memorandum Circular 49 na naglalaman ng guidelines sa pagbabakuna laban sa avian influenza. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing pagbusisi sa inisyatibo na full devolution kung saan nais ng Pangulo na maging malinaw ang magiging trabaho ng mga lokal na pamahalaan. At para sa detalye, yan ang ihatid ni Nel Maribohok live. Nel, may deadline ba ang Pangulo para sa pag-aaral na ito? Yes, Aga, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Economic and Development Authority o NEDA na isumite ang kompletong pag-aaral ng Full Devolution Initiative sa katapusan ng February 2024. Inutusan ni PBBM ang NEDA na magrekomenda ng mga hakbang kung paano mabisang may patutupad ang phased-in devolution. Dagdag pa nito ang patuloy na pag-aaral upang madetermina ang mga tungkulin at serbisyo ng national government na siyang ide-devolve o ililipat naman sa mga lokal na pamahalaan. Sa nakaraang pulong ni Pangulong Marcos noong nakaraang linggo sa Malacanang, binigyan din niya ang pangangailangan na matukoy ang mga tungkulin na ito na dapat maibigay sa mga LGU. Kaugnay naman ito, inatasan rin ni PBBM ang Department of the Interior and Local Government o DILG para ipresenta ang listahan ng mga serbisyo at dapat tungkulin ng mga LGU hanggang January 2024. Sa ilalim ng Executive Order No. 138, inatasan ni PBBM ang pag-aaral para sa pagde-devolve ng tungkulin ng national government sa LGUs base sa resulta ng Supreme Court Mandanas ruling. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Naiuwi na sa Pilipinas ang cremains ng OFW na si Paul Vincent Castelvi na napaslang sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7.
Labi ni Castelvi planong iburol sa bahay niya sa Pampanga. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Nakauwi na sa kanilang tahanan ang apo ng labi ni Paul Vincent Castelvi, ang isa sa 4 na Pilipino caregiver na nasawi nang sumalakay ang militanteng grupong Hamas sa Israel noong October 7. Nitong Sabado, dumating sa bansa ang asawa ni Paul Vincent na si Jobel Santiago. Dala ang mga abo ng kaniyang asawa at ang kanilang 1 buwang gulang na anak. Sinalubong si Jubel ng kanyang ina na si Tessie Santiago at biyanan na si Lilina Castelvi. Naging madamdamin ang muli nilang pagkikita pagkatapos ng ilang taon. Planong iburol sa kanilang tahanan sa San Fernando, Pampanga ang remains ni Castelvi at saka dadalhin sa pamilya ng kanyang asawa sa Cabanatuan City. Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ay nagbigay ng financial support sa pamilya ni Castelvi. Tumulong din sila kay Jobel mula sa panganganak nito hanggang sa makauwi sa bansa. Matatandaang noong Oktubre ay hindi pinayagang makauwi si Jobel kasama ang mga labi ni Castelvi dahil 8 buwan itong buntis sa kanilang anak. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa 123,000 na mga Pilipinong factory workers sa Taiwan ang inaasahang magbebenepisyo sa ipatutupad na wage hike sa mga manggagawa sa naturang bansa na mag-uumpisa sa January 1, 2024. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Beller III, kasama rin na makikinabang sa bagong wage law sa Taiwan ang mga Pilipino na mahahire sa trabaho hanggang ngayong December 31, 2023. Sa ilalim ng bagong wage law, magiging 27,470 new Taiwan dollar na ang sahod ng mga manggagawa doon. Nakatumbas ng nasa 46,699 Philippine peso. Mas mataas ito ng nasa 1,800 pesos mula sa dating 44,800 pesos o 26,400 new Taiwan dollar. Labis naman ang pasasalamat ng MECO sa pamahalaan ng Taiwan sa benepisyong ibinigay nito sa mga manggagawa, kasama na ang 100,000 Pinoy workers na nagtatrabaho doon. Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa January 8, 2024 ang opening ng bids para sa gagamiting automated election system sa 2025 midterm elections. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan bakit ito iniurong ng COMELEC? Ela, sa opisyal nga na pahayag ng Special Bids and Awards Committee o SBAC ng Commission on Elections o COMELEC, mula sa January 4 na original na schedule, Ela, ay nailipat itong opening ng public bidding para sa 2025 elections ng gagamiting automated election system ng January 8, 2024. Ito ay para bigyan umano, Ela, ng sapat na panahon ang lahat ng bidders na maihanda ang kanilang bid documents dahil sa dami ng mga requirement na kailangang maisumite. Ang deadline naman sa pagsusumite ng letter of request o clarification ay sa December 9, 2023. Ang opening of bids ay gagawin sa 3rd floor ng Palacio del Gobernador sa Manila ng alas 10:30 ng umaga. Positibo naman, Ela, ang COMELEC na bagamat na-disqualify yung lone bidder o kaisa-isang bidder na Miro System Company Limited noong unang opening ng bidding, na marami pa rin ang sasali sa second round ng competitive public bidding. Paliwanag pa ng komisyon, bagamat may adjustment sa schedule, may sapat naman silang panahon para sa kanilang isasagawang bidding. Target Ela ng bidding na ito ng ay ang 2025 AES nga na makuha ng COMELEC para sa supplier ng hardware at yun din ng mga software tulad ng mga bagong makina na gagamitin sa darating na 2025 midterm elections sa Pilipinas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.
May ilang mga pasahero na biyaheng probinsya ang nagpalipas ng magdamag sa Manila North Port Terminal dahil hindi pa rin sila nakakabiyahe. Ang iba sa kanila noong Sabado pa umano nagpunta sa terminal, subalit hindi pa rin nakakaalis hanggang sa ngayon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit hindi pa rin nakakaalis ang ating mga kababayan dyan sa Manila North Port Terminal? Aga, yung ating mga kababayang pasahero na nakausap kanina ay dapat noong kahapon pa sila nakaalis papuntang Cagayan de Oro at Dipolog, pero hanggang ngayon ay nandito pa rin sila sa terminal. Yung iba wala daw silang natanggap na abiso mula sa shipping line at meron naman late na nilang nabasa. Kaya nandito na sila sa terminal nung mabasa nila na yung message ng shipping line na delay yung kanilang pag-alis ng barko. Yung iba naman aga sa mga agency lang bumili ng ticket kaya wala silang natanggap na message na mamumove din ang schedule ng kanilang pag-alis. Pero meron talaga na maaga lang dumating sa terminal. Inaasahan daw nila na matraffic ngayong araw. Walang biyahe ngayong araw ang barko na paalis dito sa Manila North Port Passenger Terminal, pero mayroong 4 na barko na parating ngayong araw galing ng Cebu, Cagayan, Iloilo, Bacolod, Cebu, Osamis at Puerto Princesa, Corona. Bukas pa ng umaga, naka-schedule ang pag-alis ng barko dito sa Pantalan. Kaya't mamayang gabi ay inaasahan na mag-ooperate ang shipping line, saka lamang papapasukin doon sa passenger terminal ang mga pasahero. Kagabi ay namigay rin ng lugaw ang Port Authority Police at para pamatid gutom ng ating mga kababayan na naghihintay dito sa terminal. At kanina ay naglagay na rin sila ng projector screen para may mapanood ang ating mga kababayan habang nag-aantay ng biyahe. Mamayang hapon hanggang mamayang gabi inaasahang mas darami pa yung mga pasahero dito dahil bukas ng umaga nga ay inaasahang aalis yung 2 barko. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Port Passenger Terminal. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pumalo na sa 85% ang bilang ng mga nagpakabit ng Radio Frequency Identification o RFID. Simula nang magpatupad ng dry run ng 100% cashless transaction sa lahat ng mga toll plaza sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilang buwan na ba itong ipinatutupad na dry run sa 100% cashless transaction sa NLEX at SCTEX? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay nasa 5 buwan na nga itong pinatutupad ng NLEX Management at ng Toll Regulatory Board 100% RFID cashless transaction kung saan nga ito ay ginagawa sa lahat ng mga toll plaza sa NLEX at SCTEX. Mula dito sa mga toll plaza nitong July, mula sa dating 70% nang hindi pa ito pinatutupad, ngayon ay nasa 80 hanggang 85% na ang bilang ng mga nagpapakabit ngayon ng RFID. Ibig sabihin, epektibo ang RFID transaction kaysa cashless transaction sa mga motorista para maiwasan talaga ang matagal na pagpila sa mga toll lanes ng mga motorista. Umaabot dati 70%, 30% ang rate ng RFID at ang cash and voucher network. Subalit nang magsimula po tayong magpatupad ng tinatawag natin contactless dry run, umabot na po between 80 to 85% or less ang ating pong ratio ngayon na gumagamit na ng RFID. Marami na po sa ating mga motorista ang nakita nila siguro mas maganda nga naman na tayo ay may RFID kaysa sa patuloy na nagbabayad cash. Pagkat sa cash po, inaabot ng 20 to 25 seconds ang transaction ninyo sa toll plaza. Samantalang kung naka-RFID po kayo, ay 4 to 6 seconds lamang makaka-enter or exit po kayo sa ating toll plaza.
Aminado naman ang NLEX Management at PRB na hindi talaga may iwasan na magkaroon ng aberya sa mga RFID lanes. Karaniwang problema ay hindi mabasa ang sticker nito o di kaya naman ay sa mismong toll lane nagkakaproblema. Sagot ni Corpus, minimal lang naman ito kung may hindi talaga mabasa. Pero ang mahalaga, halos lahat naman ng mga nagpa-install o nagpakabit ng RFID ay nakapagbabiyahe naman ng walang aberya na matagal sa lane ng RFID. Samantala, isa sa problema na nakikita nila, kaya may nagtatagal sa pila sa mga toll lanes ay yung mga hindi nagpapaload o kaya naman ay mga walang RFID sticker na pumapasok sa RFID lanes. Payo ng NLEX Management sa mga wala pa ring RFID hanggang ngayon ay magandang magpakabit na sila ng ngayong long holiday at asahan nga dahil nga heavy traffic sa mga papunta sa norte at papaluwas ng Maynila. Ito nga yung nagiging lagay dito, particular dito sa Balintawak Plaza. Kung mapapansin natin, doon sa 3 lanes na ito, ito yung kumbaga ay ginagawang RFID cashless. RFID na pwedeng mag-load dito at magpakabit ng RFID. Kaya lang, ito ay binibigay lang nila doon sa mga wala pa rin RFID stickers na pwede sila dito sa 3 lanes lang. Kaya dito, kung mapapansin natin, nagkakaproblema pa rin at build up pa rin yung mga pila ng mga sasakyan. At sa ngayon nga, ang payo ng NLEX Management, itong pre-towing ay tuloy-tuloy naman bukas ng alas 6 ng umaga hanggang 27 ng alas 6 din ng umaga. At itutuloy ito sa December 30, alas 6 ng umaga, January 2. Asahan na ang mabigat na trapiko na mararanasan hanggang January 2 dahil sa mga kababayan nating papunta ng Maynila at papunta naman ng Norte. At yan mo, latest live mula dito sa Balintawak. Balik sa'yo. Ella? Nestor, nabanggit kanina na kapag ikaw ay merong RFID ay mapapabilis o mapapadali ang pagdaan mo. Kumusta naman yung toll cash barrier? Umaangat pa ba? Kasi minsan nagkakaproblema, hindi ka agad umaangat yun. Kailangan mo pang ibigay yung ID, yung card. Yan din. Isa din sa mga nagiging problema yun, yung hindi nababasa talaga yung RFID nila. Kaya ibinibigay sticker, kaya ibinibigay yung card para iangat. Pero minimal lang naman daw yon. At pagka nagkakaroon ng ganung problema, ginagawa naman ng paraan ng NLEX Management kung saang toll plaza nagkakaroon ng problema para magtuloy-tuloy yung biyahe ng mga motorista. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Cannon Road para sa mga motorista na nais magbakasyon sa tinaguriang summer capital ng bansa. Samantala, maaari na ring madaanan ng mga motorista ang Teachers Camp Road sa syudad matapos aprubahan ng Department of Education para ibsan ang traffic sa City of Pines. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, ano na yung sitwasyon ngayon dyan sa mga pasyalan at traffic dyan sa Baguio City? Yes, Aga, magandang tanghali. Jam-pack ngayon ang mga turista at mga residente dito ngayon sa pamosong Burnham Park. Kaya naman yung ating mga pasyalan din, mga tourist destinations dito sa Baguio City ay talaga marami na mga turista, dagsa na rin. Lalo na yung mga kalsada natin, mga pangunahing kalsada dito sa Baguio ay talagang masigit na rin ang daloy ng trapiko. Binuksan na sa mga motorista ang Cannon Road matapos itong pansamantalang isara dahil sa rehabilitasyon dulot ng mga nagdaang kalamidad. Sa pagbubukas kahapon ng Cannon Road, walang gaanong traffic hanggang tanghali. Pagdating naman sa Camp 7 sa pamosong Lions Head, patuloy ang pagdating ng mga turista sa lugar para mag-selfie o groupie. Mananatiling bukas ang Cannon Road sa mga motorista hanggang January 13, 2024. Samantala, sa Baguio Central Business District, ramdam na ang trapiko. Maging ang mga parking lot o spaces, punuan na rin. Diyan naman ang mga pasyalan sa City of Pines, lalo na ang pamosong Burnham Park. Enjoy ang mga residente at turista sa Burnham Lake, sakay ng bangka at sa biking area. Inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa summer capital ng bansa hanggang sa pagpapalit ng taon.
Samantala, aga pinagbigyan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahilingan ng local government unit na nagpapahintulot sa mga motorista na makadaan sa kalsada ng teachers camp sa panahon ng bakasyon. Sa isang liham na ipinadala sa pamahalang lungsod, inaprobahan ni Duterte ang kahilingan para muling paggamit ng kalsada ng kampo upang maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing lansangan habang dumadagsa ang mga tao sa summer capital ng bansa. Ang kalsada ng kampo ay madadaanan ng mga motorista mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 9 p.m. tuwing weekday at mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. sa katapusan ng linggo hanggang Enero at 13. Sa pagtawid sa Teachers Camp Road, nag-uugnay sa South Drive Road hanggang Leonard Wood Road, may iwas ang mga motorista sa pagpunta hanggang sa South Drive malapit sa Baguio Country Club, Pacdal Circle at maging sa Botanical Garden area, lahat ng bottleneck area at madalas ang mahabang pila. Karaniwang dinadagsan ng mga tao ang mga lugar na ito upang bisitahin ang mga atraksyong panturista tulad ng Baguio Country Club o Christmas Village, Wright Park, Mansion, Mines View Park, Botanical Garden at ang paboritong souvenir shopping area, ang Good Shepherd Convent sa Gibraltar Road. Noong Disyembre 15 pa lang, maraming kalyad ng Baguio City ang nakakaranas ng matinding traffic kahit libo-libong estudyante na ang nag-holiday break. Inaasahan ng pamahalang lungsod ang average na pang-araw-araw na bilang ng mga turista na nasa 80,000. Ang pag-aproba ng DepEd ay isinailalim sa mahigpit na monitoring ng mga pulis upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lugar ang mga motorista at pedestrian na pumapasok sa lugar. Aga sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa biking area ng Burnham Park. At dito rin sa kaliwa ko, aga, makikita dito na mahaba na rin yung ng mga sasakyan dahil nga masikip na yung daloy ng trapiko sa pagdagsa lalo na ngayon at talagang hirap na yung ating mga motorista kung saan sila magpapark ng kanilang mga sasakyan. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Grace, doon sa mga kababayan natin na balak pang pumunta dyan, kumusta naman yung status ng bookings ng mga transient, yung mga hotels para sa accommodation? Fully book na rin ba, Grace? Yes, Aga. Ngayon talagang hirap na yung ating mga turista na nagpaplano pang umakyat ng Baguio at ngayon palang mabubuking ng kanilang mga tutuluyan. Mahihirapan na talaga sila, Aga, na kumuha ng matutuluyan dahil noong December 16 pa lang marami nang nagbubook o halos karamihan ng mga hotels and transient homes dito sa Baguio City ay fully booked na. Kaya naman yung ibang mga turista na umaakyat dito sa Baguio na may sariling sasakyan, ang karamihan sa kanila ay natulog na lang sa kanilang mga sasakyan. Ang iba naman ay natulog na lang o nakitulog sa kanilang mga kamag-anak dahil dito sa Burnham Park, Aga, bawal magtayo ng tent para matulog yung mga turista. Kaya naman yung ating mga kababayan na may balak pang umakyat ng Baguio, pwede sila pa rin mamasyal dito sa Baguio pero mahirapan na silang maghanap ng kanilang matutuluyan. Aga? Grace, doon sa night market at maging doon sa ibang mga crowded areas dyan sa Baguio, required na ba o option pa rin ng mga tao o mga kababayan natin na magsuot ng face mask? Ano yung medical regulations nila ngayon, Grace? Yes, Aga, dito sa Baguio, hindi mandatory ang pagsusuot ng face mask pero kailangan pa rin magsuot sa mga pupunta sa mga public areas, lalo na yung mga restaurants. Dito sa night market, optional din yung pagsusuot ng face mask dahil nga ngayon, Aga, ang temperatura ngayon dito sa Baguio City ay naglalaro o nasa 17 to 21 degrees malamig. Kaya naman yung mga sakit sa ngayong taglamig ay talagang marami na rin na itatala ang Department of Health dito sa Baguio City. Kaya naman yung ating mga kababayan na aakyat ng Baguio, kailangan pa rin magdala ng pagdalang sa malamig na temperatura ngayon dito sa Baguio. At syempre, kailangan pa rin nating magsuot sa mga closed o mga restaurants, sa mga public areas ng face mask para maiwasan natin yung mga sakit na pagtuwing taglamig.
Aga. Okay, maraming salamat, Grace Flores. Asahan na magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, December 25. Ayon sa Pag-asa, posible magdulot ng mga pagulan ang umiiral na easterlies, gayon din ang northeast monsoon o amihan. Base sa forecast, makararanas ng kalat-kalat na mga pagulan sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Caraga at Davao Region ngayong araw. Posible rin na ulanin ang ilang bahagi ng Apayao, Kalinga, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nasabing lugar na mag-ingat sa banta ng pagbaha at landslide, lalo na kapag lumakas ang mga pag-ulan. Samantala, posible namang makaranas ng thunderstorms mamayang hapon ang Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging maaliwalas ang panahon, pero asahan pa rin ang mahinang mga pag-ulan dahil sa amihan. Naghahanda na sa pagbabalik operasyon sa Red Sea at Gulf of Aden ang shipping giant na Maersk. Kasunod dito ng pagkakaroon ng isang US-led military operation upang matiyak ang kaligtasan ng commerce sa rehiyon. Sa unang bahagi ng Disyembre, itinigil ng shipping giant na nakabase sa Denmark ang pagpapadala ng vessels nito sa Bab el-Mandeb Strait dahil sa pag-atake sa mga barko nito. Bunsod nito, hindi nadadaanan ang karamihan ng ruta sa Suez Canal na importante para sa global commerce. Sa mga nakalipas na linggo, inihinto rin ng iba pang kumpanya ang paglalayag sa Red Sea dahil sa safety concerns. Ipinahayag ng Defense Ministry ng Taiwan na 8 Chinese fighter jets at Chinese balloon ang na-monitor nitong tumawid sa median line ng Taiwan Strait. Paulit-ulit na nagrereklamo ang Taiwan sa Chinese military activity sa paligid ng isla sa nakalipas na 4 na taon. Inaangkin ng China na sarili nitong teritoryo ang Taiwan. Pinaigting naman ng China ang mga isinasagawa nitong misyon malapit sa Taiwan habang papalapit ang January 13 presidential at parliamentary election sa isla. Nahaharap sa matinding banta ng bushfire ang malaking bahagi ng Western Australia. Sa gitna ito ng nararanasang heat wave sa estado at Northern Territory. Nagbabala ang weather forecaster ng Australia na posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa ilang rehiyon. Apektado ang silangang bahagi ng bansa ng El Nino. Sa Western Australia, mahigit sa 20 bushfires ang nanalasa araw ng Linggo, December 24. Binigyang pagkilala ng Department of Social Welfare and Development ang iba't ibang grupo at individual na patuloy na nakikiisa sa pagtulong sa pamahalaan para maayos na maiparating ang ayuda sa mga kababayan nating nangangailangan. Narito ang report ni Gladys Toadi. Taong 2017 nang mangailangan ng mga volunteer ang Department of Social Welfare and Development sa Disaster Preparedness and Response Operation. Ito ay upang tumulong sa pag-iimpake ng family food packs na ipadadala para sa mga naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Urduha at Vinta at sa pagsiklab ng giyera sa Marawi City. Isa ang Members Church of God International MCGI sa mga agad tumugon sa panawagan ng DSWD upang makabahagi at makapagpadala ng volunteers. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil ang pakikiisa at pagtulong ng MCGI sa advokasya ng DSWD. Naging regular ng kabahagi ang MCGI sa pagre-repack ng mga relief goods para sa mga kababayan nating mahihirap at biktima ng mga kalamidad. Member Church of God International.
Kaya naman sa pagtatapos ng 2023, isa ang MCGI sa mga grupo na muling binigyang pakilala ng DSWD sa aktibong pakikisa nito sa pamahalaan. We are really very grateful sa we can call them modern day heroes because these people, they would come in spite of their work. Sometimes kahit mga pagod mga yan, if we call them, they would come to us to help us during times of disasters. Palagi every time I ask them, why do you do it? Very simple. Yung act of kindness sa pamamagitan ng pagtulong. It is very important because the only way we can help each other is through these combined efforts to help the Filipino people in times of disaster. Sana wag po kayong magsasawa. Sana wag kayong mapapagod in helping us. Para sa MCGI, ang pagtulong ay udyok ng pag-ibig sa kapwa na itinuturo sa samahan. Na sa sama-samang paggawa at pakikiisa sa pamahalaan ay mararating ng tulong ang mga kababayan nating nangangailangan. Una-una ay papasalamat tayo sa Diyos dahil ngayong araw na ito ay nabigyan ng parangal ang member Church of God International o MCGI dahil sa pagtulong natin sa DSWD. Yan ay yung sa pamamagitan ng tulong-tulong ng ating mga kabataan. Siyempre gaya ng ating natutunan na kailangan umibig tayo sa ating kapwa-tao. Isang paraan ng pagbo-volunteer ay maipakita natin sa ating mga kapwa-tao yung pag-ibig dahil yung sa pamamagitan ng pagbo-volunteer natin, naihahatid natin yung mga pagkain sa malalayong lugar sa mga nasalanta ng kalamidad. Kaya sa pamamagitan ng pagbo-volunteer, ipapakita natin ang pag-ibig sa ating kapwa-tao. Samantala, ilan din sa MCGI Youth Volunteers ang individual na binigyang pakilala ng DSWD dahil sa pagbibigay ng kanilang oras para sa isinasagawang relief efforts. Sa pagbo-volunteers, iba po yung saya eh. So ayun, masaya po ako doon. At salamat sa Diyos. At pag nakikita ko din yung mga, for example, may calamities na nangyayari, tas may dinidistribute ng mga food packs, parang nasasabi ko sa sarili ko, naging part kami doon. Kaya masaya po sa pakiramdam. At salamat sa Diyos. Marami pong nakikilala doon na mga nagbo-volunteer din like mga PNP, mga nakasalamuha po namin na alos kala mo close kayo kahit na hindi kayo magkakakilala. Ayun po, masarap po sa pakiramdam na kahit nakakapagod doon, nakikita mo sa kanila na yung mga ngiti nila na ganun, masaya pong gumagawa. Napaka-laki pong kasiyahan po nung halubili mo yung mga ibang mga tao, maliban pa dun sa nakasanayan mo na mas masaya po makagawa at makatulong na mabuti sa kapwa po. Bukod sa MCGI, ilan pang uniform personnel, volunteers at mga grupo ang binigyang pagkilala ng DSWD dahil sa walang sawang pagpapakita ng suporta. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 6 na nagsasabi, marami ang mamamanhi ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.